Taong 1998, inimbitahan po kami ng isang bago naming kakilala na makifiesta sa kanilang baryo. Tawagin po natin siyang Manong Nilo. Nakasama po namin siya ng ilang linggo noong nagtrabaho po kami sa construction. Medyo malayo po ang agwat ng aming edad. Mga nasa 40 mahigit na po siya noon, habang kami ay nasa 20 anyos pa lang po. Ang sinasabi ko pong kami ay walang iba kundi ako at ang kaibigan kong si Arnel. Hindi na po kasi kami nakapagkolehiyo kaya wala. Sa ganung trabaho ang bagsak namin. Lalo at napakahirap din po talagang maghanap ng trabaho noon. Sa kabilang bayan po yung bahay nila Manong Nilo. Sa isang baryo po yon na hindi pa namin napuntahan noon. Ayon po kasi sa iba, puga daw po yon ng mga aswang. Ang sabi po nila noon, meron daw mga dayong pumunta doon tapos hindi na raw nakabalik. Pinaghahanap daw pero nibakas daw ng mga ito. Wala talaga. Ngunit nung tinanong po namin mismo si Manong Nilo, ang sabi po nito, isang malaking kalokohan lang daw po yon. Gawa-gawa lang daw po yon ng mga tsismosang walang magawa sa buhay. At yung mga dayo daw po na yon, hindi naman daw talaga yon napadpad doon. Kaya normal lang po daw na wala talagang lalabas kasi nga wala naman daw pumasok na mga dayo doon na tumutugma sa mga hinahanap nilang mga tao. Ang baryo po na ito ay nasa kanlurang Kabisayaan. Siyempre, hindi ko na po papangalanan. Lalo at alam kong may mga nakikinig po dito na taga roon. Kahit sabihin pa pong matagal na panahon na nang mangyari ang lahat ng iyon. Dahil naging kaibigan nga po namin si Manong Nilo, kaya syempre, tiwala naman po kami dito. Lalo at may pinagsamahan naman din po talaga kami sa construction. Bale, bisperas po ng gabi ang punta namin doon. At doon na rin po kami matutulog. Lalo at walang trabaho kinabukasan. Sa trabaho lang din po kasi kami nagkasama madalas kaya parang hindi pa po kami nakapag-inuman po talaga noon. Kaming dalawa lang po ang sumama noon. Dahil yung dalawa pa naming inimbitahan ay nagkataong may iba rin pong mahalagang gagawin. Lalo at talagang sa day off po namin ang araw mismo ng kanilang kapistahan. Uwian naman po si Manong Nilo kahit may trabaho. At sabay nga po kaming umuwi sa kanila nung hapon na iyon. Bale, sasakay po ng jeep tapos bumaba po kami sa may bukana ng kanilang baryo. May mga nakaabang po na habal-habal doon. Si Manong Nilo po sa kabila tapos nakaangkas naman po kami sa isa pa. Mura lang po ang pamasahe noon kahit medyo matagal-tagal din po ang biyahe. Lubak-lubak po kasi ang daan at may parting medyo paakyat po. Kasi nga nasa may bundok po ang kanilang lugar. Nagtanong po sa amin ang driver ng habal-habal. Doon ba kayo kila Nilo pupunta? Tanong pa po nito. Opo. Bisperas daw po ngayon dito eh. Sagot ko naman po noon. Pero sandali pong natahimik ang driver bago nagsalita ulit. Kung ako sa inyo, wag na kayong matulog doon. Hindi naman yung buong baryo na ito yung may fiesta. Yung sityo lang nila. Medyo malaki-laki kasi ang barangay din na ito. Delikado doon sa sityo nila. Wika pa po nito sa amin. Dito ka ba ipinanganak, kuya? Tanong ko rin po sa kanya noon. Dito ako ipinanganak at lumaki. Kaya alam ko ang sinasabi ko. Sagot naman po nito. Napalingon po ako noon kay Arnel na nakaangkas sa pinakalikod. Ngumiti lamang po ito at parang sinesenyasan po ako nitong
Huwag nang maniwala sa sinabing yon ng driver. Pero sa loob-loob ko po noon, alam ko pong may mali. Alam kong baka tama ang driver na yon. Kaibigan nga lang talaga namin si Manong Nilo kaya pilit ko pong inalis yon sa isipan ko. Pagdating po namin sa kanila, maayos naman po ang nadatnan namin doon. Ang mga magulang po ni Manong Nilo, may katandaan na rin po. Biyernes na araw po yon. Galing po kami sa trabaho noon sa totoo lang pero tinuloy pa rin po namin. Dahil pagod din po kami, nahiga po muna kami sa kwarto. Agad po na naidlip si Arnel habang ako naman po, nanatiling gising at iniisip ko pa rin po yung sinabi po sa amin ng driver. Ang sabi po ni Manong Nilo, maghahanda lang daw po muna sila ng aming makakain sa hapunan. Mabait po talaga si Manong Nilo kaya medyo napanatag naman po ako ng kaunti. Ang sabi ko na lang po noon, hindi dapat ako makatulog para sigurado. Antok na antok nga lang po talaga ako noon na ang hirap po talagang pigilan. Dahil po doon, ilang sandali pa ay napaisip po ako na maghilamos po muna para manatiling gising. Paglabas ko po ng kwarto, wala na pong tao doon. Nung pumasok po kami, nakita ko namang may balon po doon sa may gilid lang po ng bahay nila Manong Nilo. Ang naisip ko po noon, doon na lang po ako sa salok ng tubig para maghilamos lang sandali. At yun nga po ang aking ginawa. Dumiretso na po ako agad sa balon. Sabay sumalok po ako ng tubig doon. Hilamos na po sana ako nang may marinig po akong parang nag-uusap sa mahihinang boses. Nagbubulungan po na parang sinasadya po talaga upang hindi marinig. Hindi po ako nakapagpatuloy sa paghilamos. At naalala ko po na doon nga raw pala sa parting yon ng kanilang bahay sila magluluto, sabi ni Manong Nilo. Marahan po akong naglakad papunta doon. Sa may kanto po ng bahay nila, may parang kulungan po ng manok doon. At doon po ako banda nagtago. Habang pilit ko pong pinapakinggan ang mga nag-uusap. Nung silipin ko po ng bahagya, nakita ko pong sila Manong Nilo po yon at ang kanyang mga magulang. Meron pong umuusok doon habang nakasindi po ang malaking sulo na talagang naghahanda po sila sa pagluluto. Sa mahinang boses po, agad po akong napayuko nang marinig ko po ang sinabi ng mga magulang ni Manong Nilo. Gustuhin man naming tuparin ang ipinangako namin sa iyo, anak. Lalo at mga kaibigan mo nga ito. Sayang ang pagkakataon. Mag-iisang taon na kaming hindi man lang sumubok na makapangbiktima ng tao. Agad po nasambit ng ama noon ni Manong Nilo. Nangako kayo, Nay. Tay, malinaw ang usapan natin. Normal ako. Gusto ko rin ng normal na buhay. Wala kayong gagawin sa mga kaibigan ko, tulad ng napag-usapan. Sagot naman po noon ni Manong Nilo. May kinuha sa planggana ang kanyang tatay. Parang hilaw na karne. Agad po niyang sinubo yon sa kanyang bunganga. At kinagat po niya yon. Sabay nginuya-nguya. At agad rin pong iniluwa. Na parang galit po talaga ito. Sawang-sawa na ako sa lasa nitong hilaw na karne ng hayop. Hindi ko na kaya, anak. Maawa ka naman sa amin ng nanay mo. Aswang kami. Huwag mong kalimutan yan. Sagot pa po nito na talagang nagpatayo po ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Nanginginig na po ako sa kaba noon. At marahan po akong naglakad palayo. May mga naapakan po akong patay na mga dahon at maliliit na sanga ng puno na medyo lumikha po ng ingay.
Pero binaliwala ko lamang po yon. At nagmadali po akong pumasok ng bahay. Dumiretso po ako sa kwarto. At agad po naginising si Arnel. Sinenyasan ko po agad siya na huwag siyang maingay. At direkta ko pong sinabi sa kanya na ang mga magulang ni Manong Nilo ay mga aswang. Tagaktak na po ang pawis ko noon. Agad naming binitbit ang bag namin at talagang tatakas na po sana kami. Nang paglabas po namin ng kwarto, agad pong bumungad sa amin ang mga magulang ni Manong Nilo. Saan kayo pupunta? Hindi pa luto ang hapunan. Agad po nitong tanong sa amin. Pero natigilan lamang po kami. Bakit nyo binitbit ang bag nyo? Kayo naman, magpahinga muna kayo dyan sa loob ng kwarto. Dagdag pa po nito kaya napatras po kami pabalik sa kwarto. Hindi ko po maipaliwanag pero nang sabihin po niya iyon, parang bigla na lang po kaming sumunod na parang naunahan po niya kami agad. May bintana po ang kwarto pero matibay po ang pagkagawa na mahihirapan po kaming tanggalin yon sa matahimik na paraan. Ang dami na pong tumatakbo sa utak namin noon. Hindi ko alam kung paano po kami tatakas. Kahit subukan pa po kasi naming tumakbo. Alam ko pong maaabutan rin po kami. At hindi po namin alam noon kung nasaan na ba si Manong Nilo. Wala rin po kaming kahit anong armas na magagamit po namin kung sakali. Sa isip ko po noon, bahala na. Puwersahin na lang namin at tumakbo na lang kami. Desidido na po kami noon. Nang biglang pumasok po ng kwarto si Manong Nilo. Agad po akong kinabahan nang sabihin po niya na alam daw ng kanyang mga magulang na narinig ko ang kanilang usapan. Nagkunwari lang daw siyang papayag na lang sa gusto ng kanyang mga magulang pero ang totoo raw, hindi raw niya hayaang mapahama kami. Itatakas daw po niya kami. Nagulat na lang po kami noon nang nakita po namin na may usok na po sa loob po ng bahay. Nung buksan ko po ang pinto, nagliliyab na po sa may bandang kusina po ng bahay nila. Sinilaban daw pala yon ni Manong Nilo habang naghahanda pa ang kanyang mga magulang. Hindi ko po alam kung anong paghahanda ang sinasabi niya noon. Siguro, naghahanda para patayin kami o para kainin kami. Nang marinig po naming nataranta na po sila sa nagliliyab nilang kusina, agad po kaming lumabas ng kwarto. Sabay diretso na po sa labas po ng bahay. May sinabi pong bahay si Manong Nilo na puntahan daw namin at makakatulong daw po sa amin. Tinuro niya lang po na sa dulo daw ng kakahuyan, yung pinakaunang bahay daw ay katukin daw namin at hinga ng tulong. Kaibigan daw kasi niya ang mga yon. Nagulat na lang po kami noon nang bigla pong lumabas ng bahay ang tatay ni Manong Nilo. Galit na galit po ito noon. At talagang ibang-iba na po ang mukha po nito. Nakakatakot na po kaya aaminin ko pong grabe ang kaba namin noon at natigilan po kami sa aming kinatatayuan. Ngunit agad pong sinalubong ni Manong Nilo ang kanyang ama at niyakap niya po ito na parang pinipigilan po niya. Sabay bumunot po siya ng patalim at sinaksak niya po ang kanyang ama sa hita po nito. Takbo na! Paglabas niyo ng kakahuyan, ligtas na kayo! Dali na! Sigaw pa po noon ni Manong Nilo at humihingi po siya ng tawad sa kanyang ama na sa tono po nito ay halatang umiiyak po siya. Sabay sumisigaw rin po siya sa kanyang nanay na tulungan daw po siya nito. Yun po ang huli naming narinig. Mabilis lang po kaming nakalabas sa kakahuyan.
Mga 3 minutong takbuhan lang po. Lalo at kumaripas na po talaga kami. At bukod sa hindi naman po yun ganun kasukal, hindi rin po talaga yon kalawakan. Yung unang bahay po, agad po naming hininga ng tulong. Agad naman po kaming pinagbuksan. Pinaliwanag po namin ang lahat. Habang nandoon po kami sa loob, panay po ang alulong ng aso sa malayo. Yun lang po ang naririnig namin. Isang albularyo po pala ang may-ari po ng bahay. 2 lamang po sila ng kanyang anak na nandoon. Ang sabi po nila, hindi raw kayang pigilan ni Manong Nilo ang kanyang ama ng ganon-ganon lang, kaya malamang raw tumulong nga raw sa kanya ang kanyang nanay. Pinahatid po kami agad ng albularyo sa kanyang anak gamit po ang kanilang motor. Ang sabi po nito, wag raw po kaming mag-alala dahil hindi po kami gagalawin ng kahit sino kapag kasama raw namin ang kanyang anak. Pagdating po namin sa may labasan, talagang hindi po umalis ang lalaki hanggat hindi po kami nakakasakay ng jeep. Ang sabi po nito, kaibigan daw po talaga nila si Manong Nilo. Sa kabila ng katotohanang aswang nga ang mga magulang nito. Simula po noon, hindi na po bumalik si Manong Nilo doon sa construction. Yun na po ang huling beses na nakita namin siya. Sa totoo lang, hindi ko nga po alam kung may namatay po sa kanila nung gabing yon. Hindi na rin po namin inalam kung ano nga bang nangyari, lalo at ayaw na po talaga naming balikan yon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Salamat po. Binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw. Nagpapasalamat ako kung mapili itong aking kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ninyo. Ako po ay taga-probinsya ng Samar. Eastern Samar, pero hindi ko na po babanggitin kung saan po talaga mismo ang barangay. Ilang dekada na po akong naghahanap buhay bilang isang mangingisda. 58 taong gulang na po ako ngayon. Hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo, kaya walang nahanap na matinong trabaho kundi ang mangisda. Bata pa po ako, ito na ang ginagawa ko. Kaya dito na lang po ako sa nakasanayan kong gawin hanggang sa tumanda. Bata pa lang din po ako, Sir Dan, ay paulit-ulit na pong sinasabi ng tatay ko na totoo ang mga aswang. Lalo na po kapag nalalasing po ito. Lagi po nitong ikinukwento sa akin ang nangyari sa una niyang asawa at anak. Ang sabi ni tatay, kaya daw namatay ang asawa at kanyang anak ay dahil daw sa isang aswang. Wala nga lang talagang naniniwala sa kanya daw noon. Ayon pa sa kanya, ipinagbubuntis daw ng una niyang asawa noon ang kanilang panganay na anak. Nang makunan daw ito at namatay na rin. Kahit anong sabihin daw ng iba, alam ni tatay na aswang ang may gawa nun. Naayon pa po sa kanya, mismong kapitbahay daw nila nung nandoon pa siya sa Negros Occidental nakatira. Taga doon po kasi ang tatay ko, Sir Dan. Lumipat lang siya dito sa Samar noong mapangasawa niya ang nanay ko. Pero ni minsan po, hindi niya binanggit sa amin ang pangalan ng una niyang asawa. Hindi na rin po kami nagtatanong dahil ang sabi sa amin ni nanay, nasasaktan pa rin daw ang tatay ko sa tuwing naaalala niya iyon. Namatay daw kasi ang kanyang mag-ina sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Opo, kaarawan po ng tatay ko nung makunan ng kanyang unang asawa
at mamatay ito kasama ang anak nilang ipinagbubuntis din po nito. Yun din po siguro ang dahilan, Sir Dan. Kaya ayaw na ayaw ng tatay ko na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Noong mga bata pa po kami, kahit papaano po, naghahanda po talaga ang tatay ko sa tuwing kaarawan po namin. Pati yung kay nanay, pero kapag kaarawan po niya, ayaw po talaga nito. Siguro ay naaalala po nito ang nangyari. At bilang respeto sa namatay niyang mag-ina, hindi po siya nagdidiwang ng kanyang kaarawan. Dahil nga naniniwala siya sa mga aswang, ay may kung ano-ano pong mga gamit ang tatay ko. Meron siyang langis na nabili niya sa isang manggagamot. Merong kakaibang punyal. At sa tuwing nakakahuli po kami ng pagi, kinukuha po talaga ng tatay ko ang buntot nun. Marami po kaming ganon sa bahay namin. Ang iba, ibinibigay pa niya sa kanyang mga kaibigan. Yung ilan pa po naming buntot ng pagi, pinabasbasan pa po talaga ng tatay ko sa isang albularyo. Ang sabi po nito, balang araw daw, magagamit niya yon para maipagtanggol ang kanyang pamilya o para makaganti sa mga aswang. Ganon po kasi dihi ang kanyang pagnanais na makaganti. Kung sakaling mag-cross ang kanyang landas sa isang aswang, talagang bibigyan daw po niya. Hanggang sa isang gabi po. Kakagaling lang po niya sa palengke noon dahil doon po siya nagtatrabaho pagkatapos tumulong sa pagkatay ng mga baboy sa slaughterhouse sa umaga. At normal na po na gabi po talaga ito lagi nakakauwi. Pagpasok po agad ng tatay ko sa pinto, bigla po itong may sinabi sa amin habang nakaupo kami sa may kusina. Si Mang Arnaldo, nakita ko kanina doon sa may likod ng palengke. Iihi lang sana ako doon. Hindi ko naman inaasahan ang makikita ko. Wika pa po nito. Si Mang Arnaldo po ay kasamahan din po ni tatay na kumakatay ng mga baboy sa isang slaughterhouse na malapit lang din halos sa palengke, kung saan nagbabantay din po ang tatay ko sa isang pwesto doon pagkagaling niya sa slaughterhouse. May katandaan na po itong si Mang Arnaldo, pero nagtatrabaho pa rin po doon. Napaupo po si tatay noon at bigla niyang tinakpan ang kanyang bibig na parang nasusuka. Kitang-kita ko, Beng. Kitang-kita ko talaga. Wika pa po nito kay nanay. Yun po kasi ang kanilang tawagan. Nagtanong po kami agad kung ano ba yon. Ang sabi ni tatay, aksidente daw po niyang nakitang may kinakain kung ano doon sa likod ng palengke si Mang Arnaldo. Mga lagpas 7:00 na raw ng gabi yon, kaya wala nang tao doon masyado. At karamihan sa mga pwesto, nagsara na rin. Hindi naman po kasi ganon karami ang tao sa lugar namin. Hindi raw po siya nito agad napansin dahil abalang-abala daw po ito sa kanyang ginagawa. Nung lapitan daw po ni tatay, hawak-hawak daw ni Mang Arnaldo sa leeg ang isang aso. Yung asong madalas din makita ni tatay na pag-alagala sa palengke. Abot daw doon ang liwanag mula sa mataas na poste ng ilaw sa may likod din banda ng palengke. Natigilan daw po ang tatay ko noon dahil ilang segundo lang ang nakalipas. Umihi lang po siya doon banda, tapos biglang ganun ang makikita niya. Ayon pa po kay tatay, yung sitwasyon daw ng matanda ay parang wala itong pakialam sa kanyang paligid. Yung tipong hindi niya man lang po si tatay napansin.
na parang inabutan po ito ng labis na pagkauhaw sa laman doon mismo sa may palengke. At hindi po ito nakapagpigil. Nang bigla daw mapatingala si Mang Arnaldo mula sa kanyang pagkakayuko, agad daw po nitong binitawan ang hawak niyang hayop na parang tatakbo sana ito, pero nagsalita po noon agad ang tatay ko. Kaya pala lagi mong hinihingi ang dugo ng baboy at ibang lamang loob kapag may kinakatay tayo. Ganyan ka pala. Wika raw agad ng tatay ko noon. Tinignan daw siya ng matalim ng matanda at ang sabi raw nito, kapag kumalat ang tungkol dito, alam ko ang daan papunta sa bahay ninyo. Wika raw ng matanda habang nanlilisik ang kanyang mapupulang mata na parang pinagbabantaan nito ang tatay. Meron siyang dalang armas noon, yung patalim na katamtaman ng haba na pinasadya pa po niyang ipinagawa sa isang kakilalang marunong din sa mga bagay-bagay tulad ng paggawa ng agimat at panggagamot. Pero dahil kilala niya ang matanda at may pinagsamahan din po sila ng matandang yon, lalo at araw-araw silang magkasama sa katayan ng baboy, hindi po nagawa ng tatay ko na bunutin yon sa kanyang tagiliran. Pero kilala po ni tatay na matapang ang matanda at hindi raw niya alam ang kaya nitong gawin. Siyempre, kinabahan po kami noon, maliban lang kay tatay. Nung gabi po na yon mismo, ang sabi po ni tatay, matulog lang daw kaming parang isang normal na gabi. Pero magbabantay daw siya. Dahil alam daw niya na kahit hindi pa niya ipagkalat ang nakita niya, susubukan pa rin siyang dispatchahin ng matandang aswang. Baka malaman na lang daw isang gabi na nakabalandra na ang katawan niya sa kanyang daan pa uwi. Dahil baka tambangan daw siya. Akala nga raw niya tatambangan na siya nung gabi pa lang na yon. Hindi po ako makatulog noon. Pero matapang po talaga ang tatay ko. At alam namin na iba talaga ang galit niya sa mga aswang. Dala niya ang buntot ng pagi noon, Sir Dan, at ang kanyang punyal habang nagbabantay sa labas ng bahay. Bandang 11:00 na po ng gabi, gising pa rin po ako pati ang nanay ko. Samantalang si ate at ang dalawa ko pang kapatid na nakababata ay tulog na. Sinilip ko po noon sa may harap na bintana. Nandoon pa rin po ang tatay ko sa harap ng bahay, nakaupo at nagyoyosi, habang patingin-tingin sa paligid na parang nag-aabang. Bumalik na po noon si nanay sa kwarto ng dalawa kong bata pang mga kapatid. Nandoon din po ang ate ko dahil natatakot po ito. Hindi naman din daw kasi mapigilan ng nanay ko ang tatay ko sa gusto po nitong gawin, na magbantay po doon sa labas ng bahay. Pabalik na po ako noon ng kwarto nung sumili pa po ako ulit mula sa bintana. Andoon pa rin po ang tatay ko. Nakaupo na, waring naghihintay na harapan siyang puntahan ng kanyang inaabangan. Napabaling po ang tingin ko sa puno ng mangga sa malapit. Nasa harap din po ng bahay namin at mga ilang hakbang lang ang layo sa kinalalagyan ng tatay ko. Napansin ko pong may kung anong gumagalaw doon sa sanga ng puno. Bigla po akong kinabahan habang pilit na kinukumbinsi ang aking sarili na wala akong nakikita. Ngunit unti-unti pong nagiging malinaw sa akin na may kung anong nilalang doon sa itaas ng puno. Halos hindi na po ako kumarap noon, Sir Dan. Doon ko na po nakita ang mga matang nagbabaga.
Maliwanag po ang buwan kaya may liwanag na tumatagos sa mga sanga ng puno. Na maaaninag po talaga ng bahagya kung meron mang kung ano doon sa itaas. Hindi man po ganun kalinaw. Nakita ko pong dahan-dahang gumagalaw ang nilalang sa sanga habang nakatingin sa ibaba. Walang iba kundi sa kinalalagyan po ng tatay ko. Maitim po yon kaya hindi ko po maaninag ng malinaw pero napansin ko po agad ang kanyang mga kuko habang dahan-dahan po yung gumagapang at nakabuhos ang buong atensyon sa walang kamalay-malay kong ama sa ilalim ng puno. Binuksan ko po ng tuluyan ang bintana noon at sumigaw po ako. "Tay! Sa itaas ng puno!" Sigaw ko po noon. At sa punto din po na iyon mismo, narinig ko po ang malakas na tunog ng sanga habang may mabilis pong tumalon mula doon. Naalerto po ang tatay ko dahil sa pagsigaw ko. Pero kitang-kita ko pong dinudumog pusa ng aswang na iyon. Sa kaba ko po, nanginginig kong binuksan ang pinto, sabay dampot sa isang kahoy panggatong sa gilid ng bahay. Ngunit narinig ko pong sumigaw ang tatay ko na wag akong lumapit. Pati po si nanay noon na palabas na pero ayaw po kaming palapitin ng tatay ko. Pagtingin ko po sa kanila, nakita ko pong nasaksak po ni tatay ang aswang na iyon. Dahil hawak-hawak po niya ang patalim habang siya po ang nasa itaas. Nung sandali pong nangisay ang nilalang na iyon, mabilis pong kinuha ni tatay ang buntot ng pagi at paulit-ulit po niya iyong hinataw. "Alam kong ikaw yan." Paulit-ulit din po nasigaw noon ni tatay. Na alam ko pong ang matandang si Mang Arnaldo ang kanyang tinutukoy. Habang ginagawa po yun ng tatay ko, nakita ko pong may sugat po ito sa braso. Laking gulat po namin noon na yung mabalahibo at maitim na nilalang biglang naging taong walang kahit anong saplot sa katawan. Tumambad po sa amin ang kulubot at payat nitong katawan. Katawan po yun ng isang matandang puno na po ng latay. Walang iba po yun kundi si Mang Arnaldo. At nagmamakaawa po ito kay tatay na kahit hayaan man lang daw siyang makauwi dahil panigurado daw na hindi na rin kakayanin ng kanyang katawan ang kanyang mga tinamong sugat. Doon na po nang ibabaw ang awa sa tatay ko at hindi niya kayang tapusin ang matanda. Pinalis po niya ito at hinang-hina naman pong tumayo at naglakad paalis ang matandang si Mang Arnaldo. Akala po namin noon magagawa pa po niyang gumaling o kung ano man ang paraan ng mga aswang para paghilumin ang kanyang mga sugat. Pero ilang araw lang po ang nakalipas. Pumunta po sa bahay namin ang asawa ni Mang Arnaldo at binalitang wala na raw ang matanda. At meron daw itong pinapasabi kay tatay. Humihingi daw ito ng tawad sa nagawa niyang pagtangka sa buhay ng tatay ko. At siguro, yun na raw ang kanyang kabayaran sa lahat ng kanyang nagawa. Ang sabi ng asawa, hindi daw sila ganon at wala din daw tumanggap sa pagkaaswang ng kanyang asawa. Pero kung iisipin, sa sinabi po na yun ni Mang Arnaldo, malamang nakapangbiktima na po ito ng tao noon. Marahil ay kusa na lang din pong namatay ang kanyang pagkaaswang sa loob ng kanyang katawan. Siguro, dahil rin hindi ordinaryong buntot ng pagi ang ginamit ng tatay ko. Dahil may basbas po iyon ng isang albularyong merong malakas na gabay. Napakahirap pong paniwalaan pero lahat po ng ito nangyari sa loob lamang po ng ilang araw. Hanggang dito na lang po siguro ito. Paalam po at salamat.
Tawagin niyo akong Jello ng Mindanao. Matagal mo na po akong tagapakinig pero ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na magpadala ng sarili kong karanasan tungkol sa mga aswang. Nangyari ito taong 1991. Noong ako ay 16 na taong gulang pa lamang. Hindi na ako nag-aral pagkatapos mag-high school dahil walang-wala talaga ang mga magulang ko. Gustuhin ko man ay hindi rin talaga pwede. Hindi kaya. Kailangan ko na rin kasing magtrabaho para sa amin. Matanda na yung mga magulang ko noon eh. Dahil ako yung bunso sa 5 magkakapatid. Ang mga ate at kuya ko ay may kanya-kanya na ring mga pamilya nang mangyari ito. Ako na lang talaga yung hindi pa nakakapangasawa noong mga panahon na ito. Kaya inako ko na rin yung responsibilidad na tumulong sa mga magulang ko. Tinulungan rin ako noon ng tito ko. Yung tricycle na kanyang pinapasada ay ibinigay niya sa akin dahil nakakuha na siya ng trabaho sa ibang bansa. Nauna na rin kasi doon yung kanyang asawa. Tinanggap ko naman po yon syempre. Namamasada ko noon ng tricycle tuwing Lunes hanggang Sabado. Sa linggo naman nagpapahinga rin ako. Pero minsan pati na rin linggo. Kapag meron pong mga okasyon, inaabot din ako ng gabi sa pamamasada. Kaya minsan may mga nangyayari rin talaga na hindi ko rin inaasahan. Merong bigla ka na lamang masisiraan sa daan. May mga pagkakataong meron kang lasing na pasahero. Nakakabahan ka rin talaga lalo at kung ano-ano yung pinagsasabi at ginagawa. Pero yung hindi ko talaga malilimutan ay yung naranasan ko na merong kinalaman sa aswang. Kapistahan po noon sa kabilang baryo. Kasama naman yon sa dinadaanan ko sa ruta ko. Kaya nung gabi na ay namasada ako ulit. Maraming mga pasahero sa dami ng mga taong pumupunta doon lagi. Karamihan pa gabi na rin nag-uuwian. Bago umalis, sinuot ko yung kwintas na ibinigay sa akin ng asawa ng tiyahin ko na isang albularyo. Mula nung namasada ako, talagang binigyan po niya ako para meron daw akong pangproteksyon kung sakaling meron akong naisakay o nakasalamuha na hindi pang karaniwang mga tao. Ako naman ay naniwala lang dahil wala namang mawawala sa akin pag maniwala ko doon. Nakasanayan ko na rin na isuot yon bago ako umalis ng bahay. Pero ni minsan, wala naman akong naramdamang kakaiba o napansing kakaiba sa mga pasahero ko habang suot ko yon. Baka dahil abala lang rin ako sa pagmamaneho. Nung gabing yon, tuwang-tuwa ako dahil medyo okay naman yung kinikita ko. Nakailang balik na rin ako noon eh. May mga umarkila pa nga sa akin, lalo at mga lasing na nga rin yung iba. Pabalik-balik lang po ako noon. Ganadong-ganado ako sa pagkayod noon. May pangbili na ako ng mga gamit sa bahay. Hanggang mga bandang 9:00 siguro ng gabi. Habang mahina lang yung patakbo ko. Dahil hinihinaan ko lang dahil baka may mga pasahero pa nga akong makuha. Napadaan ako noon sa parte na medyo walang mga bahay. Tipong mga kakahuyan lamang sa gilid. Medyo bibilisan ko na sana dahil wala naman akong makuhang pasahero doon eh. Nung bigla akong makarinig ng sigaw. Napalingon ako pero wala naman. Parang boses ng mga babae. Nagtaka ako syempre. Pero tinatanaw ko sa unahan ng kalsada at wala naman din akong nakikita. Hanggang sa mula sa kakahuyan ay merong lumabas na 2 babae. Mga bata pa po yon. Parang mga kaedad ko lang din. Napapreno pa nga ako agad eh. Dahil sa unahan ko lang talaga sila biglang lumabas.
Umiiyak ang mga ito na parang natatakot at bigla itong pumara sa akin. Natataranta ang mga ito na animoy takot na takot. Palingon-lingon din sila doon sa kakahuyan na waring may kung anong humahabol sa kanila. Turo sila ng turo pero sa takot ay halos hindi rin sila makapagsalita ng maayos. Tinignan ko yung kanilang tinuturo at may nakita akong gumagalaw doon na kung ano. Pero hindi ko malinaw na nakita talaga kung ano nga ba iyon. Basta't parang may gumagalaw lang. Ano kaya yon? Pagtataka ko pa, lalo at talagang takot na takot ang dalawang babae. Pero agad naman din yung nawala na medyo inakala kong guni-guni ko lamang din. Napatakbo agad yung dalawang babae tapos agad na sumakay sa tricycle ko. Bilis po! Umalis na po tayo dito, dali! Magpapahatid po kami sa kakilala namin. May humahabol po sa aming aswang. Sambit agad nung isang babae na saglit akong natigilan sa mga narinig ko bago nakapagsalita. Ano? Hinahabol kayo? Ng aswang? Tanong ko sa pagkabigla ko. Sabay rin silang sumagot ng oo at sumigaw sila na umalis na raw kami at saka na lang daw nila ipapaliwanag. Kaya agad ko na ring pinaharurot yung tricycle. Merong ilaw noon sa loob ng tricycle ko kaya talagang nakikita ko yung mga pasahero ko. Nung tumatakbo na nga yung tricycle, napansin kong napakarumi ng dalawa. Nakapantalon sila pareho at nakabihis talaga pero may mga putik na yung pantalon nila, pati yung mismong mga damit. Na para bang humiga sila o natumba sa putikan. Ano bang nangyari sa inyo at napakarumi ninyo? Totoo ba talaga yung mga sinabi nyo kanina? Tanong ko pa sa kanila. Medyo malakas yung pagsasalita namin noon lalo at umaandar nga yung tricycle. Hanggang sa magkwento na nga yung isa sa mga babae at ganito nga raw yung nangyari. Tignan mo naman itong mga sitwasyon namin. Nakipista lang din kami dito sa bago naming kakilala. Pero nung pauwi kami, natagalan kaming sumakay kaya naglakad-lakad na lang kami. Doon na nga namin napansin na merong sumusunod sa amin. Lalaki. Lingon kami ng lingon tapos may taong nakasunod lang sa amin. Dahilan para mapabilis yung paglalakad namin. At nung medyo lumiko kami, na medyo natatakpan kami ng mga puno, tumakbo na nga kami at pumasok sa kakahuyan para magtago. Inantay lang naming lumagpas lang sa amin yung sumusunod dahil baka kung sino lang din. Nakaabang lamang kami habang nakatago sa may kakahuyan. Nakita namin yung lalaki na parang nagtaka kung saan na nga ba kami nagpunta. Kaya kumpirmadong sinusundan nga nito kami. Pero yung lalaki, imbis na maglakad pa diretso, bigla itong pumunta sa may gilid ng daan at laking gulat namin na pagdapa nito, bigla itong naging malaking hayop. Naagad nga kaming napasigaw sa aming nasaksihan. Doon na nga kami tumakbo papasok lalo sa may kakahuyan na hindi na rin namin alam kung saan kami papunta. Nagkanda tumba-tumba pa nga kami, kaya ganito yung mga itsura namin. Talagang naririnig rin namin na merong humahabol sa amin. Mabuti na lang at narinig namin yung tunog ng tricycle mo. Kaya sinundan namin yon. At agad na nga kaming nakalabas sa may kakahuyan. Ganon yung nangyari. Kuwento pa ng babae na nanginginig pa nga yung kamay nito dahil sa takot. Yung isa naman ay umiiyak lang. Medyo malayo daw yung pinagmulan nila eh. Pero magpapahatid daw sila sa isa nilang kakilala sa may kabilang baryo. Doon ko daw sila dalhin at meron din daw tricycle ang mga yon na sila na raw yung bahala na maghatid talaga sa kanila. Tinuro lang nila sa akin yung daan at nakarating naman kami doon. Medyo malapit lang eh. Sa may bukana lang din ng baryong pinagmula namin. Pagdating namin doon, agad silang bumaba
Tapos napanatag naman ako dahil mukhang okay naman sila doon sa kanilang kakilala. At agad naman yung lumabas ng bahay na parang mga mabubuti namang mga tao. Nagulat din sila sa agad na mga kwento ng dalawa. Medyo tumigil pa ako noon dahil kasama nga rin ako sa mga nangyari. Aalis na rin sana ako ng ilang sandali at bala ko nang umuwi, lalo at medyo may mga ganon na ngang nangyari. Nung bigla naman nila akong tinawag ulit dahil nasira daw pala yung kanilang tricycle at nakiusap sila na ako na lang daw yung maghatid sa dalawa. Bago yun ay pumasok muna sila sa bahay at magbibihis lang daw yung dalawa. Naiwan nga ako sa labas sandali. At habang naghihintay, bumaba ako sandali sa tricycle ko. Nasa may labas po yun ng kanilang bakod at magyose lang sana ako. Sinindihan ko na yung yosi nung bigla akong nakarinig ng angil. Parang mula sa mabangis na hayop. Kaya agad nga akong napalingon. Nilingon ko rin yung bahay pero hindi pa rin lumalabas yung dalawang babae. Pabalik na sana ako sa tricycle nung bigla na lang may hayop na lumabas at agad nga nito akong dinumog. Natumba ako agad sa may damuhan. Pero dahil may narinig na nga akong angil, ay medyo naalerto na rin ako. Hinding-hindi ko makakalimutan na nahawakan ko din agad yung leeg ng hayop. Napaka-agresibo po kasi nun na parang gusto nun na sakmalin agad yung aking leeg. Kaya agad ko yung pinigilan. Ibang-iba po yung itsura ng hayop. Sigaw nga ako ng sigaw noon eh. Mukhang sinundan kami ng aswang na tinutukoy ng dalawang babae. Alam kong gusto po akong patay nun. Sa pagdudumuga namin, ay bigla akong nakaramdam ng init sa dibdib ko. Doon ko na agad naalala yung proteksyon na kwintas na ibinigay sa akin ng albularyong asawa ng tiyahin ko. Nag-iinit po yun, Sir Dan. At nung mabilis ko ngang inabot yon ng isa kong kamay at nilabas ko yon mula sa ilalim ng suot kong damit, ikinagulat ko po yung naging reaksyon ng hayop. Dahil bigla itong tumigil sa pag-atake sa akin na parang bigla itong natakot. Tapos agad rin yung tumalon palayo sa akin. Parang dumistansya. Pero hindi pa rin umaalis at umaangil pa. May mga kalmot na rin ako sa kamay at katawan noon. Pero mababaw lang. Iniikot-ikutan pa ako ng hayop. Pero sumigaw ako ulit ng tulong. Dahil nakapagtatakang parang walang nakarinig sa akin sa mga una kong pagsigaw. Hindi ko rin alam kung kagagawan din ba yun ng aswang. Pero sa pagsigaw ko nga ulit, ay agad namang naglabasa na ang mga tao sa bahay at naabutan pa po nila na tumakbo na nga palayo yung hayop. Agad nila akong pinapasok sa bahay noon eh. Yung mga tinamo kong galos, nilagyan pa po nila ng bawang. Dinikdikan nila at ipinahi doon sa mga kalmot. Ang sabi nila, wala raw silang narinig nung una kong pagsigaw. Dahil nung puntong nakarinig na raw sila, ay agad na nga rin silang lumabas. Hindi naman po marami yung mga galos ko at mabababaw lang din. Ang sabi ng dalawang babae na isinakay ko nga sa tricycle, yun daw talaga ang hayop na kanila ring nakita. Yung lalaki daw na naging hayop, sa tingin daw nila, ay sinundan nga raw kami doon sa bahay na iyon. Ganun nga raw talaga ang gawain ng mga aswang. Napagkasunduan po namin noon na doon na lang magpalipas ng gabi yung dalawang babae sa bahay ng kanilang kakilala. Delikado pa raw kung ihatid ko pa sila. Pumayag na rin ako. Lalo at wala akong ibang gusto noon kundi makauwi na rin. Medyo hindi na rin ako ganun katakot. Lalo at alam kong totoo talagang gumagana ang proteksyon na ibinigay sa akin.
Nakita ko kung gaanong natakot yung aswang nung nilabas ko yun eh. Ilang sandali pa po, hindi na rin ako nag-aksaya pa ng oras at nagpaalam na nga akong umuwi. Hindi maalis-alis yung kaba ko noon sa dibdib. Pero nilakasan ko na rin yung loob ko at sakay ng tricycle ko ay umuwi na ako. Mabilis yung patakbo ko noon. Dahil parang naiisip ko na baka merong biglang humarang sa daan ko. At sa awa ng Diyos ay nakauwi naman ako ng ligtas. Pagka-uwi ko ng bahay ay niyakap ko agad ang mga magulang ko. Naikwento ko rin agad yon sa kanila. Mula nang mangyari po yon, nag-iingat na nga talaga ako kapag napapadaan ako sa baryo, kung saan ko naisakay yung dalawang babae. Yun na rin yung huling balita ko sa dalawa at hindi ko na sila nakita pang muli. Hindi ko rin kinakalimutan yung proteksyon sa tuwing umaalis ako. Minsan nga binabalikan ko pa kapag nakakalimutan ko eh. Minsan nga yung mga magulang ko na mismo yung nagpapaalala sa akin eh. Lalo kapag alam din nila na baka gabihin ako sa pag-uwi. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po sa pagkakataong ito. Magandang araw po sa inyo. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Nico. Nais ko lang pong magbahagi sa inyo ng kwento ko tungkol sa aming naging karanasan noong ipinagbubuntis pa lamang ng aking nanay, yung nakababata kong kapatid. Sabik na sabik po ako noon noong malaman kong buntis po yung nanay ko, dahil sa wakas ay magkakaroon na rin ako ng kapatid. Sa edad ko kasing 11 taong gulang, hindi pa po ako nasusundan. Kaya labis na saya yung aking naramdaman noong sinabi ni nanay na buntis siya at magkakaroon na rin ako ng kapatid. Sa ganong edad ko rin, hindi nalingid sa aking kaalaman yung tungkol sa iba't ibang elemento, pati na rin sa mga aswang. Marami po kasing kwento yung nanay ko noon sa akin tungkol sa mga nilalang na iyon. Noong una ay hindi naman ako naniniwala. Subalit hindi ko akalaing magkakaroon ako ng karanasan sa ganitong nilalang na nagpabago ng aking paniniwala. Sa mga unang buwang ipinagbubuntis ng nanay ko yung kapatid ko, wala namang kakaibang nangyari sa amin. Subalit, nung humantong na po sa mga 6 na buwan, yung tiyan ng nanay ko, ay nagkaroon na nga kami ng aming unang karanasan sa aswang. Kaming dalawa lang po noon ni nanay sa bahay. Hindi pa kasi nakakauwi noon yung tatay ko dahil nagpaalam din itong gagabihin siya sa trabaho. Naghahanda na noon ng pagkain yung nanay ko sa mesa, habang ako naman ay nakaupo na rin sa upuan. Walang ano-ano, biglang may kung anong nahulog sa aming bubungan. Hindi kaagad namin pinansin yung bagay na yon, lalo na nga si nanay, dahil hindi rin naman nasundan pa yung pagkalabog sa itaas. Kumain ka na anak, nang makapagpahinga na rin tayo pagkatapos. Wika pa ng nanay ko sa akin. Nagad ko naman pong sinunod. Nagsimula na nga kami sa aming pagkain. Ilang subo pa lamang noon yung aking nagawa nang muli kaming makarinig ng pagkalabog sa aming bubungan. Nangunot po yung aking noo, pati na rin yung kay nanay. Ano naman kayang mahuhulog sa ating bubong? Gayong wala namang puno rito malapit sa atin ah. Nagtatakang tanong pa ng nanay ko. Sige anak, dito ka lang muna. Titignan ko lamang sa labas ng bahay kung ano ba talaga yung nangyari sa itaas ng ating bubong. Wika pa nga po ng nanay ko noon. Ngunit pinigilan ko po ito. Ako nang titingin ay, dito na lang po kayo at baka mapano pa po kayo roon, sabi ko pa. At yun nga po, Sir Dan. Tumayo na ako at iniwan na muna yung aking pagkain. Kumuha ako ng ilaw at lumabas sa aming bahay. Noong nasa labas na nga po ako ng bahay,
Kaagad kong inilawan yung aming bubungan. Noong unay wala naman akong nakita roon. Subalit, maya-maya pa, ay parang may kung ano pong nilalang na nahulog mula sa itaas. Dahilan para kumalabog yung aming yero na bubungan. Nay! Sigaw ko pa po noon habang nanginginig yung aking buong katawan. Dahil sa nakita ko po yung nilalang na tila kahawig ng isang paniki na namumula yung mga mata. Hindi ko alam kung narinig nga ako noon ng nanay ko. Subalit, ang tanging alam ko lamang ay binalot na po ng takot yung aking sistema dahil sa nilalang na yon. Meron po itong pakpak, pero yung kanyang mukha ay parang hindi naman nagkakalayo sa isang tao. Kitang-kita ko pa po noon na napangisi po ito sa akin at ibinuka po nito yung kanyang malalapad na mga pakpak na animoy hinahandang lumipad. Ganon nga po yung nangyayari nang marinig kong tinatawag rin po ako ni nanay habang naroon siya sa loob ng aming bahay. Anak, ayos ka lang ba riyan? Ano nga ba yung kalabog na narinig ko riyan? Tanong po noon ng nanay ko. Pero hindi ko po sinagot yung kanyang tanong. Bagkus ay sinigawan ko po ito na wag siyang lalabas ng bahay. Nakatingin pa rin ako noon sa nilalang na nasa bubungan. Kitang-kita ko yung malapad na pagngisi nito at tumambad sa akin ang matutulis nitong mga pangil. Walang ano-ano. Umakma na po itong lilipad at napapikit na lamang ako ng aking mga mata. Nang mapagtantong pagkatapos po nitong lumipad, ay napansin ko namang papalapit po ito sa akin. Pero bigla ko pong narinig yung boses ng tatay ko noon. Bakit ka nasa labas, anak? Pumasok ka na sa loob ng bahay. Dalian mo. Sigaw pa po noon ng tatay ko na kakarating pa lamang. Nagulat man, sinunod ko na nga lang po yung kanyang sinabi. Walang ano-ano. Umakma na po itong lilipad at napapikit na lamang ako ng aking mga mata nang mapagtantong papalapit na po ito sa akin. Hindi ako nakagalaw ng mga sandaling yon dahil na rin sa takot. Kaya pinili ko na lang na pumikit na parang wala na nga akong nagawa na alam ko na ring dadagitin po ako nito. Subalit hindi nangyari yung bagay na yon dahil ramdam ko pong natumba na lamang ako sa lupa dahil meron kong anong tumulak sa akin. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Dalian mo. Sigaw po noon ng tatay ko. Nakakarating lang po pala. Siya pala yung may gawa nun. Gulat man ay sinunod ko na lamang po ito. Dahil yun po yung kanyang sinabi at medyo nataranta na rin po ako noon. Nakita kong pabalik na rin po sa amin yung nilalang na parang umikot lamang po ito pagkatapos siyang mabigo sa kanyang balak na dagitin ako. Kaya pati yung tatay ko ay dali-dali na ring napabangon dahil pareho po kaming natumba at napadapa nung tinulak po ako nito. Bago pa man tuluyang makalapit sa amin yung nilalang, nakapasok na po kami ng bahay ng tatay ko. Bakit ka ba nasa labas? Hindi mo ba alam na delikado yung nilalang na yon? Paano kung nadagit ka? Magkakasunod pa po nitong tanong sa akin. Ngunit tila hindi pumapasok sa utak ko yung lahat ng kanyang mga sinabi. Ano bang nangyari? Tanong naman ng nanay ko kay tatay. Merong aswang sa labas. Yang anak mo, munti ka nang madagit yan ng isang malaking ibon na alam kong hindi ordinaryo. Tugon naman po noon ng tatay ko. Ibig sabihin, aswang yung kumakalabog kanina sa bubungan? Tanong pa po ng nanay ko na agad naman po naming tinanguan. Kaya naman lumabas yung anak mo ay upang tignan kung ano nga bang nasa bubungan. Hindi naman namin nakalain na isa pala yung aswang.
Wika po noon ni nanay kay tatay. Huwag mo nang gagawin ulit yon. Dahil sa susunod na kung meron mang anumang ingay sa bubungan, manatili na lang kayo sa loob at maghanda ng mga pangontra. Sambit pa ni tatay. Nagad po naming tinanguan. Ganun nga po yung nangyari nang bigla po ulit na kumalabog yung aming bubungan. Walang hiya naman oh. Mura po noon ng tatay ko at galit na tumungo sa kanilang silid ni nanay. Meron po itong kinuha roon at pagbalik po nito sa amin, meron na po itong dala na tinago-tago niyang sibat na siya raw po mismo yung may gawa. Pangontra daw yun sa aswang ayon sa kanya. Dito muna kayo ah. Wika pa po nito at dali-dali po itong lumabas. Nung nasa labas na nga po yung tatay ko, sumilip naman ako sa bintana. Kitang-kita ko yung tatay ko na nakatayo sa labas ng bahay at may kung anong ingay ng pakpak na naririnig kami sa itaas. Inihanda po noon ni tatay yung kanyang sarili at nang meron po itong makita ulit na papalapit sa kanyang malaking ibon, ginamit po nito yung kanyang ginawang sibat. Marahil ay nakatsamba kaagad yung tatay ko, kaya natamaan po niya ng kanyang sibat yung nilalang na yon. Pero parang sa pakpak lamang po ng nilalang, napahiyaw po ng malakas yung malaking ibon. Binalikan po nito yung tatay ko upang sana ay dagitin dahil parang hindi po nito masyadong ininda yung nagawa sa kanya ng tatay ko. Pero agad nga pong napadapa yung tatay ko at nang mapagtanto po nito na medyo alanganin siya, iniwan po niya ang kanyang sibat at saka tumakbo papasok sa aming bahay. Nang makapasok na nga po yung tatay ko, sumilip po ito sa bintana namin. Nakita naming lumapag yung malaking ibon at nilapitan po nito yung sibat na ginamit ng tatay ko. Nagulat kami sa ginawa nito dahil binali po nito yung sibat ni tatay na nakasugat nga po sa kanya. Napatingin rin ito sa aming kinaroroonan at kitang-kita sa kanyang mapupulang mga mata ang labis na galit dahil sa nangyari. Akala ko po noon ay babalik ito sa aming bubungan, ngunit mali ako dahil lumipad na lamang po ito palayo. Nang gabing yon, hindi ako gaanong nakatulog dahil yun po yung unang pagkakataon na makakita ako ng aswang. Hindi ko akalain na nang gabing yon, makakaranas po ako ng ganon na kahit kailanman ay hindi ko naisip na posible kong maranasan. Nang mga sumunod po na araw, malimit ng hapon kong umuwi yung tatay ko dahil sa takot na baka maulit na naman yung nangyari ng gabing yon. Ilang araw na rin po kami noong hindi binabalikan ng aswang na yon, pero nangangamba pa rin po noon yung tatay ko. Ayon sa kanya, baka naghahanap lang ulit ng tiyempo yung nilalang na yon para balikan kami dahil nga sa nagawa ng tatay ko sa kanya. Hanggang sa isang umaga, nagising po ako dahil narinig kong tila may kinakausap noon yung nanay ko. Lumabas po ako ng aking kwarto. Nang makita ko kung sino yon, ay laking pagtataka ko dahil hindi naman pamilyar sa akin yung lalaking kaharap nito. Maraming salamat po ma'am. Wika pa ng lalaki noon kay nanay. Dali-dali nga akong nagtungo sa kanila at tinignan ng mabuti yung lalaki. O anak, mabuti naman at gising ka na. Ilagay mo nga muna roon itong nabili ko. Wika pa ng nanay ko sa akin. Napangiti sa akin yung lalaki. Ngunit hindi ko po itong initian pabalik. Nagkaroon ako ng kakaibang kutob on sa lalaking yon. Lalo na po nung meron akong mapansin na meron po itong sugat sa kanyang braso. Marahil ay napansin po niyang nakatingin ako roon. Kaya bahagya niya po itong itinago. At nagpaalam na rin yung aalis na. Kaya hinayaan na lang din po namin siya
ng nanay ko. Nay, kakilala mo ba yon? Baka kung ano po itong nabili ninyo ah. Wika ko pa noon kay nanay. Tinignan yung boteng ibinigay po nito sa akin. Huwag mo na lamang sabihin sa tatay mo anak. Tugon naman po ng nanay ko. Kaya napakibit balikat na lamang ako. Nang hagilapin ko naman yung lalaki ay hindi ko na po ito nakita pa. Kaya naisip kong baka mabilis lang talagang maglakad ito. Kaya hinayaan ko na lang din. Lumipas nga po yung mga oras noon. Hanggang sa nung hapon na ay nakauwi na nga rin yung tatay ko. Naghahanda na po noon yung nanay ko ng hapunan. Kaya tinulungan ko naman muna si tatay sa mga ginagawa nito sa labas ng bahay. Bantayan mo yung nanay mo anak. Nakarinig kasi ako ng balita na merong aswang na namamalagi sa may Karatig Baryo. Kahit na hindi pa naman sigurado kung totoo yon, mas mabuti na nga na nag-iingat. Wika po noon ng tatay ko sa akin. Paano pong nagkaroon ng aswang tay? Tanong ko naman sa aking ama. Napabuntong hininga muna ito bago tumugon sa akin. May dayo raw kasi rito sa atin. Delikado nga at minsan daw ay nagpapanggapang tindero o kung ano man upang kunwari ay makapagbalat kayo ito habang naghahanap ng mabibiktima. Tugon pa ng tatay ko noon. Hindi na nga ako nakapagpigil pa dahil naalala ko nga yung lalaki. Kaya sinabi ko po yun kay tatay. Yung nangyari ng araw na iyon, lalo na sa lalaking nakausap ng nanay ko. Huwag na tayong magdalawang isip pa. Kunin mo na lamang yung binili ng nanay mong yon at itapon mo. Utos pa po noon ng tatay ko. Kaya agad ko nga po yung sinunod. Hindi na rin ako nagpaalam pa kay nanay at tinapon ko nga po yung kanyang binili sa lalaking yon. Kinagabihan, nagpapahinga na kaming lahat nang makaramdam ako ng pagkaalinsangan ng panahon. Nakaramdam rin po ako ng uhaw. Kaya nagpasya akong bumangon at tumungo sa aming kusina upang kumuha ng maiinom. Nung nasa kusina na ako, nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Hindi ko alam pero napasili po ako sa labas ng bahay. Laking gulat ko noon nang may makita akong tila nakatayo sa hindi kalayuan. Tinititigan ko po yun ng mabuti at hindi nga ako nagkamali na meron talagang nakatayo roon. Hindi naman gaanong maliwanag yung buwan, pero sakto lang na makita ko yung kung anumang naroroon. Tay, gising po. Meron akong nakitang tao sa labas. Paggising ko pa noon sa aking ama dahil agad ko nga po itong pinuntahan. Mabuti na lamang at hindi ako nito pinagalitan dahil sa ginawa kong paggising sa kanya ng biglaan. Ano bang problema? Tanong po nito sa akin. Kaya sinabi ko na lamang na meron akong nakitang kung ano sa may labas ng bahay. Parang taong nakatayo pero hindi ako sigurado. Kaya dahil doon, dali-dali nga po itong napabangon. Lalo na nang marinig niyang umuungol yung nanay ko. Naani mo'y may nararamdamang sakit. Napamura din po siya at kinuha pa rin yung sibat na kanyang ginawa. Dahil pinalitan po niya yon matapos nga pong sirain ng nilalang yung unang sibat na kanyang ginawa. Sa pakiwari ko po ay gawa yun sa uri ng kawayan na ang sabi nila ay pangontra umano sa mga aswang. Pinagsabihan ako ni tatay na huwag lalabas ng bahay. Kaya binantayan ko na lamang po noon yung nanay ko. Subalit dahil na rin sa kuryosidad, iniwan ko yung aking ina sa kanyang kwarto at sumili po ako noon kay tatay na noon ay nasa labas ng bahay. Labis na takot yung naramdaman ko nang makita ko yung aking ama na nakatayo sa labas ng bahay at may kung anong kinakalaban. Walang ano-ano. Nakita ko yung nilalang na nakakalaban ito. Yun din po yung nilalang na nakalaban niya dati. Kaya pala sigaw na po ng sigaw yung tatay ko noon.
Nang mapatingin nga sa aking gawi yung nilalang, napagtanto kong pamilyar nga ang kanyang mga mata. Kahit pa kakaiba na po yung anyo nito. Takot man, lumabas po ako ng bahay namin at sinigawan ko yung tatay ko. "Tay, siya po yung lalaking tindero kanina." Sigaw ko pa nga po noon. At kitang-kita kong nagalit yung aking ama at napasigaw rin po ito. "Walang hiya ka. Nais mo pang linlangin yung asawa ko. Papatayin kitang hayop ka. Kilala ka ng anak ko." Sigaw po ng tatay ko noon sa nilalang. Bigla namang nataranta yung nilalang na yon. Dahilan para mawalan siya ng focus na labanan yung tatay ko. Dahil nagdudumuga na po silang dalawa eh. Dahil po doon, nakawala nga po yung aking ama sa pagkakadumog sa kanya at nagawa po nitong damputin ulit yung sibat na kanyang nabitawan at nagawa po nitong tusukin yung sibat doon sa may likod banda ng nilalang. At sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla pong nagmakaawa yung nilalang nung nagawa na po siyang sugatan ng tatay ko. Ngunit tila hindi naman nadala yung tatay ko sa pagmamakaawa nito. At nang muli pa po sana siyang tutusukin ng tatay ko, nakatsyempo po yung nilalang at nagawa po nitong itulak yung aking ama. Natumba po noon yung tatay ko at mabilis po yung naging kilos ng nilalang na agad nga pong tumakas. Talagang mapanlin lang rin po yung mga aswang. Napasigaw na lang po noon yung tatay ko at sandali pa po niyang hinabol pero agad rin po itong napabalik dahil bukod sa ayaw rin po niya kaming iwan ng nanay ko ay mabilis na rin po talagang nakatakas yung nilalang na iyon. Sa kabutihang palad naman po pagkatapos ng gabing yon, hindi na rin po bumalik yung aswang. Marahil ay natakot na rin po yon dahil seryoso po yung aking ama. Napatayin siya. Kung hindi sana sandaling napatigil yung tatay ko nung nagmakaawa ito, baka napatay po sana siya agad ng tatay ko. Pero yung mahalaga wala pong napahamak sa amin at hindi na rin po yun bumalik. Dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa inyong lahat.